mga hindi maipaliwanag umanong yaman ni Vice President Sara Duterte ang tatalakayin sa impeachment proceedings ng House Justice Committee bukas. Ayon sa ilang miyembro ng komite, nakitaan ng anilay pattern of misuse ang confidential funds ng Office of the Vice President batay sa Notice of Disallowance mula sa Commission on Audit. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Ito ang kopya ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit na nag-uutos kay Vice President Sara Duterte at 3 iba pa na isauli ang 375 million pesos na confidential funds na ginamit ng OVP noong unang 3 quarters ng taong 2023. Base sa dokumentong ibinigay sa media ni House Justice Committee member Representative Terry Ridon, ginamit ang pondo sa 3 cash advances na tig 125 million pesos mula February 6, 2023 hanggang September 30, 2023. Ilang bagay ang ipinunto ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa Notice of Disallowance. Una rito, labag daw sa joint circular ng komisyon ang utos daw ni Vice President Duterte na ibigay ang mga cash advance para sa confidential expenses kay dating Vice President Security and Protection Group Head, Colonel Raymond Dante Lachica. Sa naturang joint circular, nakasaad na hindi pwedeng ilipat ang accountability ng cash advance sa ibang tao. Pinuna rin na sa pagbabayad ng 62 million pesos na reward, hindi raw nagsumite ng supporting documents para patunayan ang tagumpay ng information gathering at surveillance activities. Pinunto ring sa pagbili ng 199 million pesos na supplies at ayudang gamot at pagkain, acknowledgement receipts lang ang isinumite ng OVP. Para raw matiyak ang validity ng mga ito, dapat daw magsumite ng official receipts o sales invoices. Bukod pa riyan, may 2 disbursement din daw ng pondo na tig 150,000 pesos na nadiskubring ginamit para raw i-reimburse ang pondong nagastos bago raw nag-grant ang cash advance noong July 2023, bagay na bawal sa alituntunin ng COA. Ang nakikita ho natin dito talagang ito po ay pattern ng confidential funds misuse. No? Halos pare-pareho lang po yung po nga batayan kung bakit po nagkaroon ng ND under yung pong 2022 confidential funds at ito pong pangalawang ND relating to 2023 confidential funds. No? If they weren't able to justify it the first time, I'm quite certain they won't able to justify it the second time. Hindi ba? Kasi pareho lang naman ho yung batayan nung pong binabanggit noon. It supports the allegation of misuse of confidential fund, at least in as far as the Commission on Audit is concerned. Ang position ng COA still is the rules under the Joint Circular number 2015-01 was violated as well. And I believe that these are significant, at least for the purpose of determination of probable cause. Pwede pang iapela ng Office of the Vice President ang Notice of Disallowance ng COA sa 375 million peso confidential funds. Pero ayon sa House Committee on Justice, pwede na itong maging basehan sa pagdesisyon ng komite kung may probable cause o wala laban sa bise. Sa hearing sa Miyerkules, umano'y unexplained wealth ng bise ang tatalakayin. Kasama sa mga sinabpina ay ang Office of the Ombudsman, Anti-Money Laundering Council, dating Senator Antonio Trillanes IV, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. Pending pa sa Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ng asawa ni VP Duterte na si Attorney Manasseh Carpio para pigilan ang pagsusumite ng BIR ng kanilang income tax return sa komite. Since it has been submitted already during the last hearing, that was April 14, that is the reason why I said the issue of issuance of TRO is already moot and academic. Si Senate President Tito Soto naghahanda na para sa posibleng pag-transmit ng Articles of Impeachment sa Senado na uupong impeachment court. Pinag-aaralan na raw niya ang rules of court at ikinukumpara ito sa rules ng Senado. Inimbita niya ang ilang senador mula sa majority bloc sa isang hapunan kung saan napag-usapan ito.
Hindi naman nagustuhan ni Soto ang pahayag ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo na desidido na raw sina Soto, Senator Panfilo Lacson, Senator Risa Ontiveros at Senator Kiko Pangilinan na i-convict si Sara. Tanong ni Soto, may crystal ball daw ba si Panelo? Tiniyak niyang mananatili silang impartial at hihintayin nila kung ano man ang ipipresenta sa Senate Impeachment Court. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA News. Sabi naman ng Office of the Vice President, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon ng Commission on Audit kaugnay sa confidential funds noong 2022 kaya hindi pa raw sila makakapagkomento. Kinumpirma naman ng OVP na natanggap nila ang Notice of Disallowance ng COA para sa 2023 confidential funds. Aksyonan daw ito ng OVP alinsunod sa mga patakaran ng komisyon.